Okay. So, maikli lang po ito. Ano po? Importante lang po ito. About the sin nature. Yung sin nature na mana natin sa ating unang mga magulang, Adan at Eva. Amen? At ang sin nature na yan, nag-cause para pumasok ang kamatayan sa mundo. But good news, Jesus took up the sinful nature of those people, of those persons na naglagak ng tiwala sa kanyang tinapos na gawa sa cross ng Calvary. That's why, Jesus, thank you very much po. I want to dedicate this video, this vlog, to the finished work of Jesus. Very important ang finished work ni Jesus. Huwag nating kalilimutan, mararapture tayo dahil sa finished work ni Jesus. O makinig po kayo mabuti. Mahilig kayo sa mga end times. Pare-pareho po tayo. Fine. Pero, paano ka mapapasama sa rapture? Naitanong mo na ba sa sarili mo yan? Aha! Some might have the wrong impression about it. Some, siguro, maybe, some might say, ay, dahil ako ay matapat na Kristiyano. Ako ay nagbabasa ng Bible. Ako ay laging umaattend ng church. Alam niyo, maganda po lahat yan. Pero kung yan ang basihan o sukatan ninyo ng kaligtasan nyo, I'm so sorry to tell you, hindi kayo mapapasama sa rapture. Kung kinakount nyo ang mga good works ninyo, para kayo ay mapasama sa rapture. O nagpabautismo kayo and all that. Isa lang po ang magdadala sa atin sa pagiging qualified natin sa rapture. Yan ay ang ginawa ni Jesus sa cross. Kung naniwala ka na sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross, walang kuskus bulungos, walang mga dagdag, no? Sapat na, naniniwala ka na yung kamatayan ng Panginoon, sapat na para ako'y maligtas. Lord Jesus, thank you po, namatay ka sa cross para sa akin, binayaran mo lahat ng kasalanan ko, past, present, future. Naniniwala ka ba na lahat ng kasalanan mo binayaran na? O naniniwala ka na partial payment lang ang binayaran niya? You know what? Pag iniisip mo na partial payment lang ang binayaran ng Panginoon, minamaliit mo ang Panginoon, I'm so sorry to tell that. Don't do that. Jesus paid it in full. Diba? Lahat, past, present, future. Wala siyang iniwan. He's God, He's perfect. At siya ang perfect offering natin. Perfect Lamb of God. The Lamb of God na na-slain. Naiiyak ako pang naalo ko, di ba? Hindi siya umimik. Pinako siya sa cross. Para siyang baboy na kinatay. No? Ganon katindi ang ginawa sa Panginoon. Alam niyo po ba habang lumalakad si Jesus doon sa execution site niya? Sabi po ng aklat ng Salmo, hula po yung Salmo dito sa mangyayaring ito. Habang dala niya yung kanyang beam, ang pinasan po ni Jesus was a beam. Hindi po yung full cross, no? Beam na napakabigat. And then pagdating doon sa execution site, ilalagay na lang ito doon sa mga puno. Doon, isasabit sa puno, tapos papakuin yung kanyang paa, kaya naging cross. Ganun po ang pagpako ng mga Romano. Hindi po papayag ang mga Romano na komplikadong itatayo pa yung mabigat na cross. Hindi po. Diba? Dalan na lang nung i-execute yung kanyang cross, beam nakalagay sa kanyang likod, then ang bigat-bigat po nun. Sobrang bigat po nun. At ang sabi ng Bible doon sa Psalm, at halos nakikita na nila yung aking mga buto. Isipin nyo, nakikita na yung mga buto niya. Diba? Parang alam niyo yung parang nagsasaka ka, parang gano'n, parang plino mong gano'n, gano'n mo, mas gano'n mo, parang piniruya mo, tas gano'n mo, parang gano'n. Kitang-kita ng gano'n. Tapos, habang lumalakad si Jesus, siya po ay nalalaglag yung mga laman niya, tapos kanyang mga dugo nalalaglag, pas yung mga aso dinidilaan. Meron pong perfect, nakalimutan ko saan ko nakita yon. Meron siyang perfect na illustration. May libro kami noon, ewan ko nasaan na po. Ayaw kong sabihin na pasintabi sa kumakain, no? Hindi po nakakadiri si Jesus. Ibang tao, oo, madidiri ako, pero si Jesus, madidiri ka? Hello? Blood niya, yan. Yung blood na yan, yung mga laman na yan na nangalaglag sa daan, yan ang nagligtas sa akin. Pagmamahal ng Diyos sa akin. Ba't ko pandidirihan ang Panginoon ko? Never. He loves me. That's the greatest expression of love. Maghalugog ka na. Pagmamahal ng ina sa anak, pwede. Sabi na, totoo naman po yun, di ba? Ako naniniwala po ko, mapapalitan ng asawa, mapapalitan ng jowa, pero ang nanay hindi mapapalitan. So, love your mother. Love your father. Amen? Totoo po yan. Pero, compared sa love ni Jesus, yun po yung perfect love. Agape love. Amen?
Si Jesus, habang naglalakad, yan ang nangyari sa kanya. Ang tindi. Ano nga nangyari pagdating doon sa execution site? Ipinako siya sa cross at sumigaw ng tetelestai nung malapit na siyang mabawi ng malagutan ng hininga. Actually, makinig po mabuti. Si Jesus, ibinigay niya ng kusa yung kanyang buhay. Kasi bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Kaya kusa niya itong ibinigay. Tetelestai, naganap na it is finished. Sabi niya, ano nga natapos? Natapos na po yung, tapos na ang sinful nature. Ibig sabihin, lahat ng lalapit sa Panginoong Yesus, patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Past, present, future. At natatandaan niyo po yung veil. Ano yung veil? You tore the... Ayoko nang komentar ito, baka makapirate claim, no? Yung veil sa templo. Ano ba yung veil? Ano ba yung temple? Yung Holy of Holies? Meron po siyang veil. Lalagos doon yung high priest at mag-o-offer, di ba? Ng mga offering para sa kasalanan ng mga offerers, no? Nasa labas, pero yung high priest lamang ang qualified na pumasok doon sa kaloob-looban nun. Yes. At alam niyo po ba nung namatay po si Jesus Christ, yung veil na yon nahapak. Ibig sabihin, napunit siya, makinig, mula itaas hanggang baba. Again, nahapak ito mula sa itaas hanggang pababa. Matakot kayo pag nahapak yan mula ibaba hanggang taas. Ibig sabihin, tao ang gumawa nun. Pero no. Alam niyo po ba, napakataas po ng veil na yon para maabot ng tao? So, nahapak siya mula taas hanggang baba. Nasaksihan niya ng mga high priest. No? Nung panahon niyon, dahil lumilindol. Nung namatay si Jesus, lumindol lang napakalakas. Talagang kakilakilabot na scenery nangyari. No? Nahapak yung veil from top to bottom. Thank you, Jesus. Right now, dahil doon, makakalapit na tayo sa Diyos freely. Freely, malaya. Kaya sabi, ini-encourage tayo ng Book of Hebrews, let us go into the throne of grace. Hindi to the throne of law. Nope. To the throne of grace. Walang lalapit kay Jesus na itataboy niya. Makasalanan ka ba? Piling mo makasalanan ka, lumapit ka sa Panginoong Jesus. Hindi mo ba siya tinatanggap? Halika, magdasal tayo. Panginoong Hesukristo, alam ko na matay ka para sa mga kasalanan ko. Binayaran mo na po lahat ng ito, past, present, and future. Panginoong Jesus, maghari ka na sa buhay ko ngayon. Naniniwala ako na ikaw lang ang daan sa langit. Wala na pong iba. Thank you, Jesus, sapagkat sa simpleng panalangin na ito, ako ay naging born again na po, Panginoon. May bago na po akong buhay, Lord, dahil sa biyaya at sa dugo mo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Wala akong kakayanan, Panginoon, to save myself. But you alone, Lord Jesus, you already saved me. Thank you also, God the Father, for loving me and for choosing me ahead of time bago pa ako isilang. Ganun din, Banal na Espiritu, God the Holy Spirit, thank you very much po. Dahil ako po ay tinatakan mo na ng seal of ownership. Thank you, God the Father. Thank you, God the Son. Thank you, God the Holy Spirit, for saving me. In Jesus' mighty name, amen at amen. Kaibigan, if you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Start reading God's Word. Start sharing Jesus. Your experience, your born-again experience, you have to tell the people that Jesus loves them. Especially mga taong alam mo, obvious, yung mga taong obvious na walang pagmamahal kay Jesus. Just preach them. Just teach them. No? Just share them the good news na pakinggan mo dito sa Daily Good Vibes. Dahil ang Panginoong Hesukristo, siya po ang bahala doon sa taong yon. Basta napatanggap mo na siya sa Panginoong Jesus, si Lord Jesus na ang bahala sa taong yon. Napakamakapangyarihan. At makikita mo yung taong pinag-sharean mo ng good news, mababago ang buhay. Walang imposible kay Lord Jesus. Okay? So gusto ko pong matutunan po natin sa vlog na ito, sa oras na ito, na lahat ng kasalanan natin, past, present, future, gaano mang kabigat, pinatawad na pong lahat. Okay? Walang napakalaking kasalanan ngayon kay Jesus. Lahat ng yan, patatawarin niya. At, or should I say, pinatawad na lahat sa cross. Lumapit ka na lang sa Kanya at aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. At tanging si Jesus lamang ang iyong paniwalaan na may kakayanan na magligtas sa iyo. He alone saves. Jesus alone saves. Okay? So marami pong salamat
So mag-subscribe po kayo, share and like, and share this video para po sa ibang mga tao naman. Thank you po.